818, thank you very much sa $9.99 na pangkape. O, punta na po tayo ngayon dito sa tunay na mga topic sa boxing. Ayan. Ito po, pasakali pa lang po tayo. Pasakali lang po yun. Para lang po yun sa vlogger na nang mamaliit sa atin. Na pinatunayan natin na siya ang tunay na maliit. No? Dahil talagang hindi siya mananalo kung seseryosohin ko lang siya. Kaya lang, babalik na kita. Hindi mo na ako magiging kakompetensya uli. Kawawa ka naman. Kinakailangan nating kumita pare-pareho, di ba? O, pakikitain na uli kita. Pinapayagan na uli kita na itapik mo na itapik si Casimiro kasi wala kang kikitain pagka iba tinatapik mo. Hindi na kita kakantyawan na tinatapik mo si Casimiro. Magsasawalang kibo na lang ako. No? Hindi na kita ipapahiya na topic mo na naman si Casimiro, hindi na. Kasi kailangan mo rin naman kumita, di ba? Magtapatan na kasi tayo. Okay, dito na tayo. Anti-Casimiro vloggers ang dahilan kung bakit hindi sumisikat ang mga ibang Pinoy boxers kahit nga mga champion na, no? Ito ba ay may katotohanan o haka-haka lang to ni Badong? Alam po ninyo, totoo po yan. Ang arte ko ba? Hindi, ito na, totohanan na. Last na nga yun eh. Gusto nyo yata na topic ko siya lagi eh. Wag na. Naawa na ako eh. Ganun talaga ako, maawain ako eh. Pwede ko na siya idayok-yok, di ba? Pero hindi natin gagawin yan. Ito po, no, real talk po tayo. Dapat, katulad na nangyari kay Pacquiao, sumikat po si Pacquiao. Nung sumikat po si Pacquiao, ang dami pong kasabay niya na sumikat na mga Filipino boxers, di ba? Nariyan po si Donaire, kasabay halos ni Pacquiao yan, si Viloria. Tapos sa Pilipinas po nakabase, nariyan po siyempre si Donnie Asnietes, yung mga hindi nag-champion, sila Bumbong Bautista. Marami po, no? Sa panahon po ni Pacquiao, para nagkaroon ng golden age o ng Philippine boxing, no? Napakarami nating champion sabay-sabay. Natuklasan ng mundo na marami palang magagaling na Pinoy boxers. So nanabik sila sa mga Filipino fighters na lumalaban sa nagdala sa Amerika hanggang ngayon, no? Kaya marami po yung marami po yung sumikat na Pinoy boxers. Wala pong hadlang yung mga ganun din po kasi pagsikat po ni Pacquiao, yan po yung pagsikat din ng mga Pinoy boxing vloggers, no? Mas kilala pa po o mas sumikat pa po yung mga Pinoy boxing vloggers kaysa po sa lahat po ng mga nagba-vlog po sa ibang sports. So may nagba-vlog pa rin ng mga PBA, NBA at iba pang sports, meron pa nga sa chess. Pero mas kilala po ang mga boxing vloggers. Karamihan po pag tinitignan yung mga sports, ang mga lagi pong nangunguna, no? Pinakamaraming views sa lahat ng mga vloggers, mga boxing vloggers. Dito sa Pilipinas yung pinag-uusapan natin. Okay. Continuous po yun. Ang kaibahan po ni Pacquiao, dahil po global superstar si Pacquiao, karamihan po na nakakalaban ni Pacquiao, kaya po maraming topic ang mga magtataka kayo. Bakit yung mga boxing vlogger ngayon, karamihan Casimiro na lang ang topic, pag yung iba hindi na. Dahil po kay Pacquiao, pati po yung mga kinakalaban ni Pacquiao, sumisikat, no? Saksi po tayo riyan. Meron po tayong mga hindi kilala bago malabanan ni Pacquiao, nagiging sikat. Anak, Tris. Okay. Alimbawa po si Cloty, wala po nakakakilala kung sino si Cloty, biglang nakilala natin lahat. Ayan sila Diaz, marami, pero marami ring mga sikat na. Ay si
Tim Bradley. Wala po nakakakilala kay Tim Bradley. Tsaka yung, meron pang isang hindi kilala eh, si, ano yung pangalan nun, yung Pogi, yung Italiano. Nakalimutan ko na. Pati po yung hindi niya nakalaban. Yung mga nirereto lang sa kanya. Eh, nagsisikat din sila, American, pati po si Edwin Valero. So, ang dami pong topic, no? Pwera pa po yung mga sikat na talaga na nakalaban ni Pacquiao. Mayweather, Hatton, De La Hoya, Morales, Barrera, si Juan Manuel Marquez, kay Pacquiao na sumikat yan. Sila Mosley, Cotto, napakarami pong pangalan. So lahat po ng yan, no? Lahat po ng pangalan na yan, ang dami ngayong boxing vlogger, marami kaming topic nun. Kasi halos linggo-linggo, isa man sa mga nabanggit ko. No? Ganon din po, dahil sikat din po, kasabay din po, rival po ni Mayweather, ni Pacquiao si Mayweather. Lahat din po ng laban ni Mayweather, sinusubaybayan rin natin. Tapos Mayweather, lahat din po na nakakalaban ni Mayweather, kahit po yung nakalaban na ni Pacquiao o hindi pa nakalaban ni Pacquiao, may mga crossover eh. Marami po nakalaban ni Pacquiao, kalaban din ni Mayweather eh. Marami ding si Mayweather lang ang nakalaban. So in and around Pacquiao and Mayweather, napakarami pong boxer na pwedeng itapik. Kaya po boom na boom nung panahon na yon yung mga boxing vloggers ng Pilipinas. Sikat na sikat talaga. No? Araw-araw meron kaming topic. Araw-araw, as in araw-araw. Hindi ka mag-imbento ng traffic. Hindi ka mag-imbento ng topic na paikutin mo kay Casimiro. Real talk po. Katulad ngayon. Ito, inimbento ko lang na topic to para mapaikot ko sa kasikatan ni Casimiro. O, di ba? Pero noon, hindi po nyo kinakailangan mag-imbento. Merong sinabi si Cotto laban kay Margarito. Merong sinabi si Margarito laban kay Pacquiao. May sinabi si Mayweather laban kay kung sino man yung makakalaban niya. Napakaraming rivalry, sa welterweight pa lang po 'yan, ha. Kaya po talagang nag-boom pati po yung yung mga boxing vloggers kasi ang dami mong pwedeng topic eh. At lahat ng topic mo sikat sa mga boxing fans, no? Sumikat talaga sa mga boxing fans. Lahat ng mga sinabi kong pangalan, kilala natin. Kung nung time na yan, nakasubaybay kayo sa boxing, more or less, pabida po talaga ako. Feeling talaga bida ko. Wala kayong magagawa, ganun talaga mga vlogger eh. Pag kayo po nag-vlog at ang style niyo po ay Kimi, hindi po ako pabida. Ako po ay nakikiamot lang ng inyong parang awan nyo na manood ng hindi po, wala kang itatagal. Matagal na po ako sa boxing. Talagang kinakailangan po magmukha kayong pabida. Kala nyo tatanggihan ko yan? Pabida talaga kami. Kung hindi kami pabida, paano kayo manunood? Okay, balik po tayo sa sinasabi ko. Ang point ko lang po, talagang nung panahon ni Pacquiao, ang dami pong maiba-vlog ng mga vloggers, no? Ngayon po remnants na lang eh. Ilan na lang yung kilala natin. Yan na lang yung mga Spence Crawford, sila Canelo na lahat po yan ite-trace nyo may kaugnayan pa rin kala Pacquiao at Mayweather. Lahat po ng mga binabanggit natin. Okay. Ngayon ang sinasabi po natin, so boom po pati yung kasikatan. Ngayon po, meron po drastic po. Lahat po ng viewership ng mga sikat na boxing vlogger, tinignan ko po eh. Talagang nag-suffer po lahat, no? Pero biro, dati yan, hindi bumababa ng 100,000 yan kada maglalabas yan. Kung araw-araw, meron nga mga vlogger, lang eh. Once a week lang. Once a week lang sila naglalabas ng content nila.
Ako nga once a day lang noon. Buhay na ako noon. Kaya ang sarap ng buhay ko noon yung hindi pa ako nagla-live noon eh. Once a day, parang 10 minutes lang, tapos na. Wala na akong gagawin buong maghapon. Kaya napakasarap ng buhay ng vlogger nung panahon ni Pacquiao. Buhay na buhay ka na po. Hindi, wala pa akong Facebook noon. Ngayon, para matumbasan lang yung kita ko noon, 2 beses ka magbablog sa boxing, 2 beses sa politika, may nag-upload ka pa sa Facebook, patay na katawan mo talaga ngayon. O ibang-iba po noon at ngayon. Aaramdam po yan ng ano. Yung mga matatalinong boxing vlogger, nakapagpundar, may mga sarili negosyo, talagang kumita talaga eh. Malalaki po, may mga negosyo po talaga sila na-create. Yung mga matatalino O, yung mga sa tingin nila walang katapusan yung pera. Etong mga inabot nyo ng mga chismis vlogger, hindi po nagsikita yan. Hindi po kumita ng pera yung mga yan, no? Maniwala kayo sa akin. Supposedly, dapat may continuation to. Ang pumatay din po ng kaya hindi sumikat yung mga vlogger, yung mga hater po ni Casimiro. Bakit? Anong ginagawa nila? Sa dami po ng sikat na boxer na Pinoy ngayon, nariyan si Martin, si Magsayo, si Sultan, si Tapales, marami pang iba, Gabalyo, napakarami po ngayon eh. Bakit po hindi naawat po yung pagsikat nila kahit sa Pilipinas? Paano ang ginagawa ng mga hater ni Casimiro, yung konting achievement na natatamo nila, halimbawa, mapapalaban pa lang, hindi pa ng championship, mapapalaban pa lang para sa rating, o kaya mapapalaban lang sa mga matataas yung rating, kakantsawan kaagad si Casimiro. Ako nagre-real talk eh. Pinapakita ko sa inyo kung ano nangyari. Kakantsawan kaagad si Casimiro. O ano, nasa na kangkungan talaga kayo. O tignan nyo si Martin, nasa US na. Puta, wala pang laban sa US. Ipinangkakantsaw na si Calhamis Martin kay Casimiro. Kaya imbis na ikaw kung Casimiro fans ka, dapat hangaan mo rin katulad nung kay Pacquiao. Noong araw, walang umaawat sa amin eh. Pacquiao kami, fans din kami ni Donaire, fans din kami ni Viloria, fans din kami ni Ahas Nietes, fans din kami ni Bumbong Bautista. No? Ngayon, ang ginawa nyo, ang ginagawa ng mga hater, konting achievement, ipinantatapat. Yung mga boxer, wala, hindi nila alam, walang kamalay-malay. Napakabait na bata ni Calhamis Martin. Walang kamalay-malay si Martin. Paggising niya kinabukasan, isang araw gumising si Martin, ang dami ng galit sa kanya. Yung mga fans ni Casimiro, biglang galit na sa kanya. Wala naman siya sinabi labang kay Casimiro. Imbis na mag-i-extend, dahil Pinoy boxer fans pa rin yung mga yan, yung pagiging tagahanga nila kay Casimiro, ma-extend sana dito kala Martin, kala Tapales, hindi eh. Itinatapat-tapat nyo eh. O ano na kayong yun, kangkong kayo, si Tapales, mapapalaban na. Ako, hindi ako maano dun. Tagahanga pa rin ako ni Tapales. Kasi Pinoy boxer, tagal ko ng fans ng boxing. Wala pong pinagbabawal doon na pag-fans kan Casimiro, hindi ka na pwede maging fans ni Tapales eh. Pero yung mga iba po na nasasaktan, pag binabanatan nyo si Casimiro, ang tendency niya, imbis na maging fans siya ni Tapales, dahil sa ginagawa ng mga hater ni Casimiro, nagiging anti-Tapales siya ngayon. Gumigising na lang yung mga boxer isang araw, lahat sila nangangarap na maabot yung nangyari kay Casimiro, makapagpatayo ng malaking gym, makabili ng malalaking sasakyan, ekta-ektaryan lupain. Pagising nila kinabukasan dahil
tinatapat-tapat nyo sila kay Casimiro, ang dami ng galit sa kanila. Imbes na nako-convert sila bilang mga bagong fans nila Tapales, nila James Martin, nito nila Gabalyo, ni Magsayo, at ng iba pang boksingero natin, naging tuloy, naging mga hater na rin sila ng mga, sayang. Hindi tuloy sila nako-convert as mga bagong fan ng mga bago nating mga boxer. Yun. So, hindi lang po yan hindi lang po trabaho yan ng nung promoter na may kasalanan din po yan sa sobrang hate nyo kay Casimiro na ipapahamak ninyo yung biruin mo, yung mga fans ni Casimiro mahilig sa boxing yan, pero naaawat yung pagiging tagahanga nila ni Tapales. O si Tapales na lang pinakamagandang halimbawa. Dapat matik Katulad ng automatic na fans kami ni Pacquiao noon. Naging fans kami ni Donaire at Viloria. Nakasabay niya mga world champion. Na naging fans kami ni Ahas Nietes. Pero dahil sa mga pinagagawa ninyo, laban kay Casimiro, at ginagamit nyo pa yung mga boxer pantapat kay Casimiro, yan ang epekto. Nakakapanghinayang. Nakakapanghinayang para sa mga bago nating boxer. Ngayon, magtataka kayo. Ay, meron din pala laman yung mga pinagsasabi nito ni Badong. Akala ko ba sabi sa kanya nung malaking vlogger, wala naman daw alam to, kundi Casimiro lang. Huwag kasi kayo magpapaniwala sa mga maling akala. Di ba kayo nakakaramdam niyan? Katulad nito ni Berling. Imbis na si Berling ay maging fans ni Tapales o ng iba pang boxer, dahil ginamit niyo sila para ipantira kay Casimiro, sila ngayon yung naputukan ng nagiging anti. Kaya, meron pa ako narinig na mga vlog. Ayan, hindi naman narinig, nabasa pala. Ayan, mabuti yan, matatapos na yung pag yung malalaos na raw si Casimiro, matatapos na raw yung gantong uri ng boxing. Alam nyo, knock on woods, no? Ako, may iba akong channel. Eto, hindi ako gano'ng kumikita rito. Pwede kong iwan to, mas kikita pa ako Bakit? Yung mas malaki pa kinikita ko dun sa ina-upload ko dun sa political ko sa FB kaysa dito. Wala pa akong content dun, i-upload ko lang. Alam niyo yun? Na-content ko na yun sa YouTube, i-upload ko lang sa FB, mas malaki pa kinikita ko kaysa dito sa boxing. Kaya pag iniwan ko to, mas malaki pa kikitain ko Kasi makakaposisyon ako rin sa FB. Pero kaya ako narito pa rin dahil ang sarap makipag-alaskahan sa boxing. Di ba? Masarap kasi dito kahit hater mo nanonood sa'yo. Masarap dito kahit hater mo, napapatango mo. Tama to si Badong, putas. Siraulo lang to, pero tama to sinasabi niya. Masarap dito sa boxing dahil ako lang ang inaabangan ditong mag-live. Sa iba, inaantok sila pag nagla-live yung ibang mga tao. Kumbaga, ano to yung, ano tawag doon? Di ba yung, kumbaga yung sa, para makaramdam kayo ng kasiyahan pa rin. Sa inyong panonood, pakikinig ng boxing. Makaramdam kayo na masaya pala sa boxing. Ayan. Di ba? Para ako nagbibigay buhay. Pero marami pong mga chismis vlogger kung gusto niyo ng chismis. Gusto niyo malaman kung sino may utang kanino. Yan, punta lang kayo dyan. No? Ang dami na, naglipanan na ngayon ng mga chismis vlogging.
Kung sinong mga bagong galit kay Casimiro, puntahan niyo po